Hello guys, so magandang pinagpahalang araw So it's another day, another vlog. At nandito tayo nga sa Canada So ngayon, medyo magandang panahon for how many days na puro ulan ng ulan. At magtatapon tayo ng mga basura. So tatapon ko yung mga used na mga gulong namin. Hindi ko na nagamit. Actually, okay pa naman siya. At maglilinis ako ng backyard. So tsaka pag-usapan natin kung kumusta ba yung namin sa Pinas, yung experience namin doon, at pag-usapan natin ay guys, pakita ko sa inyo yung yung mga itatapon natin ng gulong kasi nga hindi na rin magagamit tsaka sa sobrang dami. Actually pwede pa naman siya kaso lang nakatambak na. So tingnan niyo guys, okay pa yan, maganda pa yan. So ayun, ang dalawa na yan medyo pudpud na siya talaga, which is pinost ko na yan sa marketplace. Ang daming gustong kumuha kaso lang naiinis kasi ako kasi nga puntahan din naman na bahala kayo dyan, tatapon ko na lang to. So yan ang natin. Ito medyo pudpud na to siya, bali apat yan sila kasi nga masyadong madami. So yung mga dalawa dito halos iiwan natin, tsaka pakita ko sa inyo guys yung mga yung gulong na iba na iiwanan natin. Kailanganin ko pa yung dalawa na yun just in case lang naman kasi doon mayroon pa ako doon. So kung nakikita nyo yan guys, yun ang ipapalit ko doon, medyo maganda pa yan. So punta muna tayo sa sa tambakan at itapon muna natin. Sinama ko na rin yung mga use na mga oil natin ngayon. Gamitin natin si Silverado ngayon. So siya yung natin ngayon para magtapon tayo kasi punong-puno yung isang truck. Hindi ko rin siya magagamit. So punta muna tayo doon at natin kung kasi libre lang naman ang pagtapon yan. Wala naman yan siya bayad. Okay? Tsaka guys, pag-usapan natin yung mga experience namin sa Pilipinas at kung ano man yung mga namin doon na ranasan, which is very good experience nung umuwi kami. So ngayon itapon muna natin to at ipakita ko sa inyo guys kung saan kami nagtatapon ng mga basura na to kasi sobrang dami na talaga at kailangan na rin natin ma-dispose to. Okay? At tayo babiyahe muna tayo, itatapon muna natin to at tayo magkukwentuhan kung kumusta na yung mga buhay natin dyan sa Pilipinas. Gusto pa rin namin bumalik doon. Nag-i-enjoy pa rin kami talaga doon, which is very good kasi nga sa tagal na hindi kami nakauwi, halos 14 magpi-15 years kami na hindi umuwi. Masaya, sobrang ganda ng experience doon sa Pilipinas, which is na hindi namin expect. Ito yung ibon na ikipagsabayan sa akin. Tayo babiyahe muna at mamaya mag-usap tayo. So guys, nandito na tayo, magtatapon tayo ng gulong. So naka na tayo. Tingnan niyo guys kung gaano kadaming mga gulong yan doon. Alright, so tapon natin. Ang dami dito medyo umaambon. So ayan yung mga gulong na guys tinatay yung gaano kadami mo tinatapon. Yung iba talaga wala na, useless, pero halos yung ibang kaganda pa. Dito lang yan guys sa Canada. Tingnan mo yan kung gaano kadami yung mga gulong na tatapon. So tapon natin yung natin. Grabe.
So, tinapon na natin doon. It had no power. Wala naman dito. So, ano kadaming gulong yan dito. Yeah. So, ay mga metal, kailangan i-recycle talaga. So, ito halos lahat yan, mga gulong yan dito lahat. Yan. Ngayon, tapon natin yung yung langis. Pupunta pa tayo doon. Sobra-sobra na yung oil na ginagamit natin sa Ako lang kasi nag-change oil kasi sa tawag nito. Sa truck namin. Tsaka sa lahat ng sasakyan. So magtatapon din tayo ng oil. Iwan natin yung oil. Ito may mga nagbabantay dito. Metal, pwede din kayo magtapon. Halos din yan dyan. Alright, so okay na. Tapon na natin. So, bali 6. Hindi. 12. 12 na galon yung na natin, natapon natin. Actually guys, yung mga metal, gulong, oil, yan, free yan dito ang pag-drop ng ng mga ganyang mga household na mga materials. So lalo na sa mga sasakyan, lahat kasi nga hazard kasi yan. So free lang yan, yung maliban sa mga basura. Kasi mga basura dito kailangan mo timbangin talaga, tinitimbang tapos magbabayad ka. Yan yung pagkaka nila dito, which is talagang sila tawag nito, sila sa pag ng tawag nito ng mga basura, recycle, kasi nga ginagamit din. Actually yung mga basura na yan pag tinatapon, sinisiksik nila yan doon, tapos dinidecompose nila, tapos yun yung kinukuhaan ng ginagawang gas. At necessity namin dito pagdating sa heater, water heater, tsaka sa furnace. So yun ang talaga importante dito. Okay, so uwi muna tayo at linis tayo doon. Okay, so dito na tayo. Dumating na tayo dito sa bahay. So pag-usapan natin yung yung experience namin doon sa Pinas. Sobrang saya, malungkot kasi nga sobrang tagal namin na umuwi, di ba? Iba yung feeling na yung alam mo yung galing kayo dito, yung excitement, yung tuwa, yung saya, para yung tao nito pag nakasakay kayo ng eroplano, lalo na yung pagbaba namin doon sa tawag nito sa Maynila. Tapos yung alam mo yung kahit yung pagod, kahit ilang oras, actually grabe yung haba ng flight namin. More than nasa 24 hours yung flight namin. Yeah,
masaya kasi nga yung mga experience na ano, laki ng pinagbago pala ng Pinas. Tapos grabe na makikita mo yung mga family mo na ano no, na sa sobrang tagal ganun na pala talaga. Inisip ko rin na hindi pala talaga worth it na uuwi kayo ng ganong kahaba, yung antayin nyo yung 14 years, 15 years, 10 years bago kayo uuwi. I don't think siguro na maganda siya. Hindi talaga siya maganda kasi nga you miss a lot of stuff, you miss a lot of things na ano mo sa family mo. Na-miss ko talaga sobra. Halos yung time I can't tawag nito yung parang ayokong i-push yung araw, parang gusto kong hinihila namin pabalik yung araw kasi nga ang bilis ng ano, ang bilis ng oras, ang bilis ng araw pag andun ka sa Maynila, andun ka sa Pinas. Si Andre, grabe yung ano niya, yung experience niya. Actually si Andre gustong-gusto niya talaga bumalik na makaano doon siya. Kasi nga first time niya ma-meet up yung mga pinsan niya, mga tita niya. First time niya ma-meet up yung mga yung mga lahat ng relatives namin. In part doon sa behalf sa asawa ko, sa family ng asawa ko. Grabe nag-enjoy talaga sila. Na ano niya yung mga kabanding niya, yung mga kaedaran niya ng mga pinsan niya. Grabe. Yung tawag nito, yung hindi mo yung saya. Pero grabe pala talaga no, pag uuwi ka, yung hindi mo na parang hindi mo na iniisip yung gastos, basta makikita mo lang sila. Kasi obviously naman kasi pag uuwi kasi tayo ng Pinas, ang iniisip natin kaagad yung gastusin. Iniisip natin kaagad yung kung ano yung mga pasalubong natin sa kanila, which is normal naman yon. Pero alam mo, yung na-experience ko dun, hindi sila nangihingi. Nag-aantay lang sila. So ikaw, syempre it's understandable na understood na yun na na magano ka sa kanila. Dahil na syempre, naiintindihan din nila. Yung surprise ko rin sa nanay ko, grabe. Yung video hindi ko na nakakuha, hindi na ako nakakuha sa video dahil ako mismo na-excite ako kung ano yung magiging reaction niya na nakasalubong niya kami. Nagulat siya sa akin na ang expect niya yung kapatid ko na uuwi, hindi ako. So sinasabi nga niya sa kapatid ko na isa na hayaan mo na si Carlo kasi hindi naman yan uuwi. Pero yung kapatid ko na isa, yun ang hindi umuwi kasi alanganin sila kasi nga nagkagera doon sa sa Middle East. Ay, grabe na si Andre, sobra ang niya, first time niya nakaligo ng dagat, first time niyang nakaligo sa ilog, first time niyang nakaligo sa mga spring resort, first time niya rin na tawag nito, natutuwa siya na nakikita niya na yung nature ng ng Pilipinas, grabe. Sabi nga niya sa akin sabi niya, the Philippines, it's so much alive. Sabi niya, compare, sabi niya dito. Nung dumating kami dito, nalungkot siya, sabi niya kasi it's boring. Sabi niya, it's quiet. Sabi niya, wala daw thrill, wala daw halos lahat. So parang kabaligtaran ng doon kasi nga nung andun kami sa Pinas, puro gala yung inatupag namin. Talagang in-enjoy talaga namin in every moment, every time talaga. Grabe yung namin kung saan kami talaga pumunta. Hindi man kami pumunta sa mga magagara ng mga lugar. Pero yung tinitreasure namin yung moment kung paano namin tawag nito, yung oras, ma-maximize namin yung time. So isipin mo yan, punta kami sa family ko, mag-spend kami doon ng more than a week. Then babalik kami doon sa family ng asawa ko. Isa-isa sila pinupunta namin. Tapos kami din, nag-rent kasi ako ng car. Mas maganda pala talaga mag-rent ka ng car. Kasi nga niya yung oras. Tapos bumiyahe kami. Inikot namin. Hindi naman halos lahat na Maynila. Nakakapanibago nga lang kasi nga syempre yung drivings, iba-iba ang ng driving sa Pinas kaysa dito talaga. Which is wala ako magagawa, but I have to tawag nito, i-accept kung paano yung driving skills dyan sa Pinas. At na naman, magagalit ka
Pero wala ka na magagawa kasi ganun na talaga yan dyan sa Pinas, which is exciting, nakakatuwa. First time ako na hindi ako nagpa-follow ng rules ng driving, pero mayroon namang area talaga dyan. Nakakatuwa lang kasi nga tawag nito, kung ingungud-ngud mo yung ulo ng sasakyan, ikaw yung makakalusot, yung nagbibigayan pa rin, doon pa rin ang the best. Nakikita ko pa rin doon, grabe kung magbigay yung mga driver doon. Tsaka tawag dito, nakakatuwa siya kasi nga kahit saan makikita mo ang daming tao, ang daming sasakyan, yung ingay, yun ang nakakamiss talaga. Grabe, yun ang nami-miss ni Andre. Yung ingay, yung mga pagkain, yung mga kamag-anak namin, yung mga pinsan niya na lagi niyang kabanding. Grabe, nung dumating na siya dito, parang na culture shock siya na love na love niya yung Philippines. Akala ko nga nung una parang hindi niya maano, pero nung lately nung doon niya na naiintindihan na sobrang ganda pala talaga ng Pilipinas compare ng Canada. Maganda ang Canada, hindi ko naman inaano. Yung Canada is the best naman. Kaso lang it's boring. Talagang sobrang boring talaga dito. Yeah. Ngayon naiintindihan ko na bakit marami pa rin talaga nagmamahal sa Pilipinas. Huwag nyo na lang pansinin yung mga politika sa Pilipinas dahil it fades. Lilipas din yan. Makukulong din mga yan. Kaya hindi na namin yan inaano. Pag andun ka, isipin nyo lang yung enjoyment. Isipin nyo yung kasayahan doon. Yung kung ano yung mga nyo doon. So we're planning back. Kaya nag-iipon din kami. Nag-ano kami ngayon, we have to pay all our credit card din kasi syempre gamitin mo sa plane ticket nyo kasi hindi ka naman makakabayad ng cash. So yun, inutang talaga yan, which is basically normal na yan. So babayaran muna namin, then mag-iipon na naman kami ulit at hopefully makabalik kami. Hindi man natin masabi, time will tell, at makakaipon tayo sa awa ng Panginoon. At masaya. Iba yung feeling ng pauwi ka kaysa pabalik. Yung pabalik kami medyo tawag nito, nakakalungkot. Yung parang yung mata mo parang gusto kong punuin yung mata ko, gusto kong busugin yung mata ko ng nature ng Pilipinas every time na kahit na papasok kayo ng airport. Kahit na yung umalis nga kami doon sa sa parents ko, grabe yung yung nalulungkot ako. Yung nanay ko, so kahit dun sa airport hinatid pa rin kami nila talaga. Yeah, nagkasakit nga ako dun pero isang araw lang. So yun naman ang talaga kasi nga sobrang init. Grabe yung init talaga. Sabi ko kahit nalagnatin man ako, maligo. Niligo ko talaga yung lagnat ko dun sa ilog. So may niyo yung mga videos ko doon na naligo kami sa ilog. May lagnat pa ako nun. Masama talaga ang pakiramdam ko, kaso lang ayoko kasi na magbabother yung sakit or any pagdating sa enjoyment. Ayoko kasi hindi ko pinapansin yung yung tawag nito, yung mga ganyang kasi hindi mo may enjoy. Tapos nagkuha kami ng staycation, kami sa SMDC pa yun. Yeah. Ganda, halos doon mo ma-realize yung ang laki ng pinagbabago, ang laki ng pinagbago pala talaga ng Pilipinas. Hindi ko na rin kabisado. Mayroong areas na sinakay ko rin yung tinry ko yung anak ko na isakay ng jeep. Nakakatakot nga lang mag-video kasi nga of course, alam mo naman nasa public tayo. Nakakatuwa. Dinala ko talaga, sinadya ko talaga siya na isakay sa sa traffic para maranasan niya yung init, maranasan niya yung siksikan, tapos sumakay kami ng MRT. Grabe, tapos talagang sinadya ko rush hour, that was 5 or 6 o'clock in the evening na, in the afternoon or evening ya. Talagang nag-i-enjoy siya, sabi niya, it's so much alive. Sabi niya, maganda talaga, sabi niya, ang ganda daw ng Pilipinas. Ang nai-enjoy niya doon yung maliligo talaga siya sa dagat. So yun ang pinaka gustong-gusto niya, tsaka maliligo dun sa ilog. Yan ang wala kasi kami talaga dito. Wala kaming, may ilog kami pero bihira. That's lake. Talagang pupunta ka tsaka malamig.
Tapos gusto niya makikita talaga ng dagat. Yun ang nai-enjoy niya. So guys, hopefully kami at makakabalik kami ulit ng Pilipinas. Dahil sa sobrang saya, lungkot, nung paalis ka, alam mo yung iba yung nararamdaman namin, parang ayokong bumalik. Nung pagdating nga namin dito, yung alam mo yung yung parang ayokong excuse me. Parang ayoko bumalik ng Canada. Kasi nga parang hindi pa enough yung 40 days bata kami doon, 40 mga ganyan. Medyo matagal din, nasa 45 days din siguro kami doon. Parang hindi pa enough yung namin. Kumbaga kulang na kulang pa talaga. So, yan. Hopefully na makabalik kami. Sana ganun din yung experience namin na pa rin namin lahat. Kumbaga, ang bahay namin sa Cavite, binisita din namin doon. Sobrang kawawa talaga yung bahay namin. Nalungkot ako. So yan din ang next na priority namin. Kasi nga nag-ayos kami doon, naglinis kami. Hindi pa namin natapos talaga. Kulang na kulang sa time. So we just only spend ng doon, parang 1 linggo lang kami naglinis. Tapos sumakit ako sa bubong. Tapos grabing init. Tapos naglinis talaga kami. Nagtapon, ang dami namin tinapon ng mga basura talaga guys. Sobrang dami. Nakakamiss yung bahay na yun. Yung tawag nito, mahirap pala pag walang may nakatira kasi mabilis talaga siya masira. So hindi ko naman in-expect na ganun ka yung grabe talaga yung dumi. Yung mga gamit namin dati sobrang hindi na mapapakinabangan na. Yung iba talaga. Pero halos 90% ng mga gamit namin tinapon namin. Tuwan-tuwa yung mga kami pa nagbayad. Sila na ako ng kalakal. So sabi ko kayo na lang magtapon yan. So tapon na lang ako ng tapon. Tapos sila hakot ng hakot. Hindi ko alam kung saan nila tinatapon yun. Yeah. So sobrang saya. Sobrang saya talaga na gustong-gusto pa namin dun. Gusto ko pa talaga bumalik. Hopefully next year within or 2 years from now. Yeah. Kasi ayoko nang ayaw na namin ulitin yung 14 years na yun na hindi kami umuwi. It's just a matter of money. Yung pera kasi mahahanap mo naman yan. Mababayaran mo naman yan. Ang kailangan nyo lang is pocket money. Yan lang yung kailangan nyo doon. Siyempre of course may kailangan yung gastusin nyo. Kailangan nyo rin na kung saan kayo pupunta, yung pagkain. Nakakatuwa. Pumunta kami ng halos lahat ng SM pinuntahan namin, MOA. Nakikita lang namin sa TV dati. Pumunta kami ng Baclaran. Pumunta kami ng BGC. Basta sobrang saya na we never experience here in Canada. May mga mall man dito sa Canada pero it's not that big at saka saya at saka sa crowded ng tao, lalo na pag pupunta ka ng Baclaran. Sumakay din kami ng tricycle, sumakay din si Andre ng tricycle, so na-experience sila lahat. Sumakay din siya ng e-trike. Sumakay din kami ng e-trike. Tapos halos talaga in-experience talaga namin. Kaya nagustuhan niya talaga doon, which is very good talaga na Kasi yung iba uuwi doon parang ayaw nila kasi nga daw mainit. Kami talaga sinadya talaga namin na gusto naming uwi ng mainit kasi mo yung gusto mo talaga. Ayaw kong uwi doon na puro ulan, bagyo. Tapos wala. Hindi mo talaga may enjoy. So it's better na summer uwi doon kasi kahit mainit may sasakyan naman, tsaka may ginagawa ng mall, di ba? So, yan ang pinaka the best na doon. Yung iba ayaw nilang umuwi kasi nga mainit. Ako na, I complain about the heat. Kaso lang, nangingibabaw pa rin yung tawag nito, yung mo sa pag-enjoy mo sa Pinas. Which is, I really like it. I really love it. Kahit si Andre, gustong gusto niya. Si Angie, na din ako kasi syempre, matagal din niya na hindi nakita si tatay. It's more than 12 years niya rin na na hindi nakita talaga. So yan ang namin doon. Tsaka basta gusto namin bumalik. Ay nako, yun ang pinaka sa lahat.
pagdating dito, parang tinatamad pa ako pumasok, tinatamad ako tinatamad ako magtrabaho. But we have to go through with that. Kailangan pa rin tayo balik talaga sa normal na balik na sa normal na pamumuhay dito. At sana makabalik pa kami ulit ng maaga. Ayoko nang bumalik doon ng after 5 years or 10 years. Ayoko. Sa mas maaga na naman. Tsaka at least kahit papano, kasi nga tumatanda na rin yung mga parents natin, tumatanda na rin yung mga kapatid natin, at syempre tayo tumatanda na rin. So yun ang inaano ko. Akala ko nga okay lang, pero hindi pala. So guys, kung bago ka lang sa aking channel, paki-support naman ang aking channel. I'm just a small content creator. So kung bago ka lang, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para matulungan nyo naman ako sa channel ko. And don't forget to share. Maraming salamat guys, at hindi kami magsasawa talaga hindi ako magsasawa talaga na babalik at babalik pa rin talaga kami sa Pinas. Gusto ko pa talaga, and I'll do everything na makakuha kami. Hopefully makakuha kami ng marami pang project, at mabayaran ng mga lahat ng utang, at makabalik tayo ng Pilipinas again. Okay, so thank you so much guys sa kapanood ng aking channel. Maraming salamat, at hanggang dito na lang. Thank you so much, and God bless everyone. Bye bye.